Ano ang kayang gawin ng isang tao para lang makuha ang bagay na gusto niya? Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mo, halos ituring mong ina, ay siya palang magtataksil sa'yo sa pinakamalupit na paraan? At paano kung ang isang inosenteng bata ang maging kabayaran sa kasakiman? Ang kwento natin ngayon ay hindi basta simpleng balita. Ito ay isang masakit na paalala na minsan ang panganib ay hindi nagmumula sa malayo, kundi sa loob mismo ng tahanan sa mga taong akala natin ay kakampi. Si Zara, isang masayahin at mapagmahal na batang babae mula sa Indonesia. Puno siya ng pangarap, puno ng kabutihan. Pero sa kasamaang palad, siya'y walang awang pinatay. Kung nais mong malaman ang kwento sa likod ng kanyang sinapit, samahan mo ako at aking isasalaysay ang mga huling sandali ng kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. At maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Tilva Azara Mokaago o mas kilala ng lahat bilang Zara ay isang 8 taong gulang na batang babae mula sa Tutuyan Tribal Team sa lalawigan ng Sulawesi, Utara, Indonesia. Sa murang edad pa lamang ay kitang-kita na sa kanya ang kasiglahan at kabutihang asal. Masayahin, masigla at puno ng pangarap. Siya rin ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang, kaya't hindi katakatakang mahal na mahal siya ng mga ito. Ang kanyang ama ay isang tapat at masipag na empleyado ng gobyerno, habang ang kanyang ina ay isang full-time mother na buong pusong inilalaan ng oras sa pag-aalaga at pagpapalaki kay Zara. Bilang mag-aaral sa ikalawang baitang, kilala si Zara sa kanilang paaralan bilang isang masigasig at masipag na bata. Kadalasan siya ay kabilang sa mga batang may karangalan sa klase. Sa kabila ng kanyang murang edad, taglay na niya ang disiplina at determinasyon na makapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos ng klase, agad siyang umuwi upang mananghalian kasama ang kanyang ina, saka dumadalo sa Quran class. At kapag hapon na, sumasama siya sa mga kalaro sa kanilang lugar. Simple man ang pamumuhay ng pamilya ni Zara, ito'y puno ng saya at kapayapaan. Isa rin sa mga malapit na tao sa buhay ni Zara ay ang kanyang tiyahin sa pinsan ni si Arnita Mamunto o mas kilala ng marami bilang Aning. Si Aning ay pinsan ng ama ni Zara at nakatira lamang malapit sa kanilang bahay kasama ang kanyang asawa at anak. Dahil sa labis nilang pagiging malapit, tinatawag ni Zara si Aning ng Bunda, isang salitang nangangahulugang ina sa bahasa. Tanda ng kanyang tiwala at pagmamahal dito. Dahil dito, tiwala rin ang mga magulang ni Zara sa tuwing nagpupunta siya sa bahay ni Aning. Ngunit sa kabila ng panlabas ng pagiging mapagkalinga ni Aning, may itinatagong ugali ito na hindi alam ng lahat. May matinding pagkahilig si Aning sa mga luho, lalo na sa mga gamit na hindi niya kayang bilhin. Ilang beses na rin umanong nabalitaan na nasangkot siya sa pagnanakaw ng mga damit ng kapitbahay. At aktibo siya sa social media kung saan madalas siyang mag-post ng mga pasenting quote na tila may pinagdadaanan o pinaghuhugutan. Noong December 2023, gaya ng nakagawian ni Zara, muli siyang bumisita sa bahay ni Aning. Doon ay napansin ni Aning ang mga gintong alahas na suot ni Zara na mga regalong natanggap niya mula sa kanyang mga magulang. Sa puntong yon, pumasok sa isipan ni Aning ang ideya na ibenta ang mga alahas kapalit ng bagong cellphone. Ngunit alam niyang mapapansin agad ng mga magulang ni Zara kung basta-basta na lang itong mawala. Dahil dito, unti-unti siyang bumuo ng mas madilim at malupit na plano. At dumating ang araw na kanyang hinihintay. Noong January 18, 2024, bandang alas 11 ng umaga, nakita ni Aning si Zara sa bahay ng kanyang lola. Agad niya itong nilapitan at pinakausapang samahan siya sa likod ng bahay upang mamitas ng gulay. Walang pag-aalinlangan si Zara dahil nagtitiwala siya kay Aning na parang kanyang tunay na ina, kaya sumama siya dito. Ngunit lingid sa kaalaman ng bata, may dala na palang matalas na kutsilyo si Aning.
Sa isang liblib na bahagi ng nyugan, pinaupo ni Aning si Zara. Nang mapasok na sa madamong bahagi ng lugar, pinadapa niya ito, dinaganan, binusalan ng bibig upang hindi makasigaw, at saka walang awang hiniwa ang leeg gamit ang kutsilyo. Tinanggal niya ang mga alahas sa katawan ng bata, itinapon ang ginamit na kutsilyo at iniwan ang bangkay sa isang kanal kung saan tuluyan na niyang pinaghiwalay ang ulo at katawan ni Zara. Matapos ang krimen, umuwi si Aning, naligo at tila walang nangyaring nanalangin pa siya. Ilang sandali pa, nagtungo siya sa isang tindahan ng alahas at ibinenta ang mga alahas ni Zara sa halagang 3.67 milyon rupiya o katumbas ng humigit kumulang 13,000 pesos. Gamit ang pera, bumili siya ng cellphone, gatas, diapers at pagkain. Samantala, sa bahay ni Zara, nagsimula ng mag-alala ang kanyang mga magulang sa hindi niya pag-uwi. Naghahanap na sila at humingi na rin ng tulong sa mga pulis, komunidad at sa social media. Ang kanilang panawagan ay agad na nag-viral at umabot pa ito sa mismong mayor ng Baltim na tumulong para mapabilis ang paghahanap. Sa tulong ng mga testigo, nalaman ng pulisya na huling kasama ni Zara si Aning. Nang tawagin si Aning para tanungin, nagkunwari pa itong walang alam at gumawa ng iba't ibang kwento. Ngunit napansin ng mga pulis ang kakaiba nitong kilos na tila balisa, nanginginig, may kakaibang amoy sa katawan at hindi makatingin ng diretsyo. Kahit pa may hinala na sila, kulang pa rin ang ebidensya upang agad itong arestuhin. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ang bangkay ni Zara. Lumuha at nagdalamhati ang mga magulang at buong komunidad sa brutal na sinapit ng bata. Isinagawa agad ang kanyang libing ayon sa kanilang paniniwala at libu-libong tao ang nakisama sa huling pamamaalam. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, isa sa mga tindahan ng alahas ang nagsabing may nagbenta ng mga alahas kamakailan. Nang suriin ang CCTV, tumambad sa lahat ang malinaw na ebidensya na si Aning mismo ang nagbenta ng mga alahas ni Zara. Dahil dito, agad siyang inaresto. Sa presinto, hindi na makatanggi si Aning. Umamin siya sa lahat mula sa kanyang motibo, paraan at sa buong krimen. Tahasan niyang sinabi na ginawa niya ito dahil gusto lamang niya ng bagong cellphone at nakita niya sa mga alas ni Zara ang pagkakataon para makuha ito. Ang kanyang pahayag ay ikinagalit ng buong komunidad. Hindi nila matanggap na ang isang taong pinagkatiwalaan at itinuring na pamilya ay siya pa palang magiging salarin. Ang pagkamatay ni Zara ay hindi lang basta isang krimen, kundi isang malaking trahedya na yumani sa puso ng maraming tao. Sa ngayon, si Aning ay nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang ang murder, child abuse at pagnanakaw na may posibleng parusang habang buhay na pagkakakulong o maging bitay. Alinsunod sa batas ng Indonesia. Samantala, napatunayan na ang asawa ni Aning ay walang kinalaman sa krimen at siya'y napawalang sala. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Tilfa Azara Mocoago. Ako po si G. Maraming salamat.